Naku po, na karma, Raul Manuel nagpakalat ng fake news. Pero nabuking na fact check o fast check ng VP Sara Duterte. Ayan. Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Banat ng Bayan. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Na fast check itong si Raul Manuel. Mabida kasi. Ayun, siyempre, itong boses na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Kabibig. Ayan, siyempre, supportahan nyo din ang kanyang channel. Alright? Tuloy natin. Oo, pabida-bida talaga itong si Raul Manuel. Sabi pa ni Raul Manuel, 17 hours na sila naghintay kay VP Sara sa kamera. Na fast check si Raul Manuel. Nagsalita ang Office of the Vice President. Raul Manuel, ang dapat mong tanungin si Congresswoman Zia Alonto Adyong. Siya ang dapat tanungin nyo. Kasi siya ang dapat mag-explain at mag-discuss kung bakit hindi na-a-attend ang Office of the Vice President. Oh, di ba nagpasabi naman na hindi na-a-attend pero naghintay pa rin. Di ba? Kung kulitan lang, hindi sila mananalo dyan eh. Kay Manuel. Parang ang kulit-kulit. Talagang gustong-gusto niya talagang makabawi kay VP Sara. Di ba? Kitang-kita din naman. No? Silip na silip sa malaking butas. Kumbaga, sinasamantala na ni Manuel ngayon eh, no? Habang kakampi pa natin ngayon yung ano, di ba? Samantalahin na natin. Kung kinakailangan makaganti tayo, gantihan na natin. Kasi kapag iba na naupo, pag naupo na yan, ako, wala na. Finish na. Ay, nako. Pag nanalo si VP Sara ang presidente, huwag na tumakbong congressman. Baka ako kuning speaker ni congressman. Congressman. Baka ako kuning speaker ni VP Sara. VP Sara. Oo. Ano na ba? Kabibig, nakakahiya, no? Gusto talaga lang ipamukha sa mga tao na si VP Sara ay irresponsableng pagka-vice presidente. Alam mo, lahat ng mga nakasalamin, matatalino yan, ha? Hindi. Si Manuel kasi, para siyang matalinong tao. Diba? Kaso nga lang, nasasayang yung katalinuhan niya dyan. Minsan kasi pag sobrang talino, di ba? Di ba? Minsan, di ba, yung mga scientists parang nababaliw sila. Diba? Hindi ko tinutulad siya doon. Pero yung sobrang katalinuhan talaga is minsan nakakasama. Kaya nga may kasabihan kapag sobra, nakakasama na sa katawan niya. Diba? Kaya nga si Bangalon ba yung pangalan ng congressman na iyon? Ako Bicol Party List member. Gusto niya na si Sara pababain sa pwesto. Feeling niya talaga. O ito ha, nag-post na ang Office of the Vice President. Tignan natin ha. Ayan, nag-post na. Ito ang pinost ng Office of the Vice President. Ano Fake yun? news. Sabi ni Raul Manuel, grabe Raul Manuel. We waited 17 hours. VP Sara's dodging of budget debate, a clear betrayal of public trust. Wow. Iba si Raul Manuel, no? Pabida talaga. Oo. Talagang naghintay siya parang kala mo, pagkalaki-laki ng kasalanan ni VP Sara, talagang hindi naman siya pupunta. Alam nyo, pero binabaliwala nyo. Hindi ako pupunta dyan. Hindi kailangan pumunta ka. Wala akong magpaglalabasan ng galit ko. Parang ginagawa nyo lang dyan pag pumupunta si VP Sara, sa totoo lang. No? Parang nyo lang siyang hingahan ng galit nyo. Kailangan mailabas ko kapag nandito sa harap ko si VP Sara. Kailangan ma-release ko to kasi pag hindi siya pumunta, ako, baka high bloodin ako, pumunta ka mga ugat ko sa ulo. Diba? Parang gustong-gusto nilang pumunta. Kung tutuusin kasi, kapag kaharap nyo si VP Sara, mai-stress lang talaga kayo. Kasi lahat ng tanong nyo, may backfire na babalik sa inyo talaga. Diba? Hindi nyo naman kasi mabobobo si VP Sara. Hindi naman siya tangang kausapin. Lahat ng tanong nyo, may sagot siya, diretso sa mata. Ngayon, kung tinatanong nyo is yung about sa confidential fund, yung 125 million, sinagot na yan. No? Pinatunayan na yan. Yung COA, nagsalita na.
Ano pa bang kulang? Meron pa ba? Di ba? So, ano pa yung pag-uusapan? Di ba? Kailangan ba magbuklat ng mga atraso ni VP Sara? Kasi hindi ko ipagtatanggol si VP Sara. Hindi ako magsasalita ng ganito kay VP Sara kung nakikitaan ko siya, kung mali yung ginagawa niya. Kaso ang nangyayari is kayo yung nagiging mali. Halos wala na kayong mapag-usapan. 'Di ba? Wala na kayong mapag-usapan eh. Ang pinag-uusapan nyo ay kung paano kayo makakabalik sa taong may atraso sa inyo. Kung paano niya siya babawian. Kasi nga syempre, no, nakaupo si Tatay Digong, intindi na natin, medyo nasagasaan kayo ng konti. Konti ba? Kaya ngayon is bumabawi kayo. 'Di ba? Kailangan makabalik kami. Sa pamamagitan ng anak, makabawi kami. Huwag niyong sasabihin hindi kayo gumagante. Kasi kung hindi kayo gumagante, once is enough. 'Di ba? Two is too much. 'Di ba? Ay hindi, 2 beses siya nagpunta. Oh, 3 is 3 much. 3 much pa. 3 is 3 much. Ganon. Sobra na. Ano pa ba? 'Di ba? Ano ba 'yan? Ano ba kaso ni VP Sara? Gusto niyo na palabasin siyang ano? Gusto niyo bang palabasin siyang magnanakaw? Gusto niyo papatunayang magnanakaw siya? Yung mga kathang-isip nyo, lagyan nyo muna ng katibayan. Kasi mahirap lang po magbintang o mag-akusa sa isang tao na kung puro marites lang ang ginagawa. Diba? Mahirap. Kasi kung puro marites lang ang pag-uusapan, kung yun lang ang paniniwalaan mo, yung pagiging marites, yung mga impormasyong marites lang, ang dami nang nakakulong sa mundo ngayon. Diba? Ang dami ng bilanggo sa Pilipinas. Diba? Ngayon, kung meron kayong sapat na ebidensya, sapat na makakapagturo kay VP Sara sa mga inaakusa nyo sa kanya, o yan, diyaan kayo magsalita. Diyaan kayo mag-imbestiga. Di yung wala kayong ebidensya, tanong kayo ng tanong. Diba? Pinuntahan na kayo na 1 beses, pinuntahan na kayo 2 beses, gusto nyo ba pangatlo? Sabi ko nga, 3 is 3 months. Doon. Tapos walang VP ang dumating. Ito ang ang sabi ng Office of the Vice President, fake news. OVP didn't make Congressman wait for 17 hours. As early as September 16, 2024. Ang aga ha? 23 or 22 yung OVP deliberation sa Kamara. As early as September 16, nagpadala na ng liham ang Office of the Vice President at na-receive ito ni Congressman Zia Alonto Adyong. Yun dapat ang tinatanong nyo. Si Congressman Zia Alonto Adyong. Adyong ba? Ayun ha. Dahil maaga pa, nagpaalam na si VP Sara, tumimbre na siya. Diba? Pwera na lang kung hindi niya sinabi yun. Ni Congressman. O si VP Sara aalis. Hindi niya kayo pinaghintay dahil maaga pa, nagsalita na siya. Pwera na lang kung hindi nyo inintindi yung sinabi ni Congressman Sia, baka mamaya sinabi niya sa inyo, pero kayo talagang pipilitin nyo. Hindi, maghintay tayo, baka mamaya biglang dumating. Parang ano, no, may eyeball tayo eh. May ka-eyeball ako, may ka-chatmate ako eh. Hininjang ka, no, ilang oras ka naghintay, at sakit. Yung opisina. Sabi dito, Congressman Adyong himself already knew that for Vice President Sara Duterte leaves the deliberation of the OVP budget proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives as stated on the last paragraph. O nasa itong last paragraph na ito, ito yun, In consideration of the foregoing, the OVP leaves the deliberation of our budget proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives. So as early as September 16, sinabi na ni VP Sara na hindi siya dadating. Hindi siya mag-a-attend. Hindi siya uupo doon at magdepensa ulit sa kanyang budget. Eh baka ang gusto kasi nila VP Sara, hindi ka lang sa isa magpapaalam. Ang gusto siguro nila, isa-isa mo silang tawagan. Oh, hello, Raul, aalis ako. Saan niyo punta? Busy, may pupuntahan ako dyan lang sa tropa. Diba?
Tapos tatawagan niya pala si Abante, may pupuntahan ako eh. Tapos tatawagan niya rin yung iba dyan, di ba? Ganun. Di ba? Ang gusto niyo yung nagpapaalam siya. Di ba? Boyfriend ba kayo? Parang dinaig niyo pa yung asawa ni BP Sara, tsaka dinaig niyo pa yung tatay niya, si Tatay Digong. BP Sara, ang dami mo naman palang tatay. May nanay ka pa dyan. Sigurado, di ba? Yung nag-iimbestiga din niya sa kongreso. Di ba? Kompleto. Grabe. Ay, nako. Tanongin niyo si Adjong. Oh, si Diba? Adjong. As early as September 16. So, sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang naloko? Tama. Diba? Sino ngayon ang pa-quiet-quiet lang kasi ayaw na maging tawag dito, siya ang i-blame. Dapat siya ang i-blame nyo. Kasi as early as September 16, Yes. nagsabi na ang OVP na hindi sila darating. Tapos, Raul Manuel, we've waited for 17 hours. Wow, 17 hours. Yun dapat ang binabalikan mo, Raul, di ba? Kasi may tao naman palang pinagpaalaman. Di ba? Dapat yun ang sinisisi nila. Ngayon kung baka mamaya nga hindi sinabi ng tao yun, nakalimutan, busy. Ay, nakalimutan ko sabihin, nagpaalam pala sa akin si BP Sara. Di ba? So, bakit si BP Sara yung pag-iinitan mo? Bakit siya yung kukomprontahin mo? 'Di ba? Dapat yung taong pinagsabihan niya. Ang masama yung nagsalita siya diyan, pupunta siya tapos i-Indianin niya kayo diyan, wala siyang pasabi. Yun ang masakit sa breakup, Indian niya. 'Di ba? Kaso meron siyang taong pinagbilinan. O aalis ako. O muna ako, hindi ako pupunta diyan. Ayoko magpunta diyan kasi mga ganun. Makikita ko na naman si Manuel siya. Castro. Diba? Masisisi niyo ba si BP Sara kung bakit allergic na sa inyo? Wala naman kasi kayong gagawin dyan. Siya pala walang gagawin dyan. Hindi problema nyo, bakit nyo hinintay? Diba? Kung ramdam nyo naman, hindi talaga pupunta, hindi umalis na lang kayo, umuwi kayo ng maaga. Diba mga kabibig? Nakakatawa lang. Yan Yan ang patutsyada ni Raul Manuel. Natatawa nga ako kay Manuel. Kasi daw, narinig ko nga dito, hindi ko na piniplay yung boses niya, naiinis lang ako. Para daw yung hindi pagpunta ni BP Sara, parang ganyan-ganyan. Tapos, parang yung bata nanghihingi na school project. So, kailangan tatanungin, kailangan magpaliwanag yung bata. Kaya school project, sinabi na school project. Hindi, di ba? At saka sinasabi niya, hindi sumipot si VP Sara kasi nga, ang pag-uusapan dyan, parang iniiwasan yung pondo ng bayan. Di ba? Yung kasalanan niya, ganun. Akusa ka ng akusa, wala ka namang ebidensya. Di ba? Ang sama nun, yung nag-aakusa ka, pero wala kang ebidensya. Di ba? Puro bintang ka lang, tapos sinasabi mo rin, nadinig ko din, sinabi mo, na gusto mo talaga siyang magpaliwanag at iniiwasan niya. Dapat ipaliwanag niya. 'Di ba? Meron nang magpapaliwanag noon para sa kanya. 'Di ba? Pinaliwanag na 'yon. 'Di ba? So, ano pang ipapaliwanag niya sa inyo? Kailangan ba sa mismong bibig niya manggaling yung paliwanag na sinasabi niyo? Halimbawa, kapag si VP Sara ba, pinaliwanag niya sa inyo 'yan. Nagsalita siya kung saan niya ginastos, kung paano niya ginamit. Dan na ba kayo doon? Okay na ba sa inyo yun? Hindi na kayo magsasalita? Kontento na ba kayo? Hindi. Malamang ko is bawat salita at detalye na sasabihin ni VP Sara, maghahanap kayo na ipang-re-rebat nyo sa sasabihin niya. Kailangan, itong tamang sinasabi niya, kailangang maging mali. Diba? May mangyayari ba? Diba hahaba lang ng hahaba yung pag-uusapan nyo? Magtatagal lang si VP Sara dyan kahit magpaliwanag siya ng magpaliwanag. 'Di ba? Ang gagawin nyo lang dyan, kahit maayos ang paliwanag niya, hindi. Hindi ganyan. Hindi ganyan ang nagiging marites sa amin. Wala na may ebidensya, kaya sinasabi ko, marites. 'Di ba? Hindi ganun ang marites sa amin. Ganto kasi yon, ganyan. Sasabihin ni VP Sara, ayan pinapaliwanag, hindi yan. Di ba? Aabutin na naman kayo ng ilang oras niyan.
O, di ba? Magbabarahan na naman kayo dyan. Babarawin na naman kayo ni VP Sara. Tapos sasabihin nyo na naman sa kanya, bratanela. Ganun na naman. Kita nyo sumagot dyan, Vice President, tapos ganun sumagot. Di ba? Ganun na naman. O, di ba? Uy, naku naman. Kung si VP Sara magsalita, tahimik kayo. Di ba? Para kayong meow, 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 meow. Kaya nga si VP Sara, sobra Camarines Norte News. Ito kabibig ha. Para naman masupalpal itong mga palaging nagpabida. Ipagbibida na naman natin si VP Sara. Yes. Ano yung kabibig? Ito si VP Sara, VP Sara, meet and greet with VP Sara. Tingnan nyo, saan ba ito? Sa Camarines Norte. Walang tatalo sa Camarines Norte. Vice President Sara Duterte says on Monday, September 23, in a meet and greet with her supporters in the capital town of Dait after spending the weekend in the paradisical island of Calaguas in Vincennes-Tao. Duterte also alluded on the ongoing House deliberation for all VP's 2025 budget, jokingly telling the crowd, hinahanap nila ako ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng OVP. Pakisabi na lang, andito ako sa inyo. The 1.29 billion had been slashed by the House of Committee on Appropriation from OVP's 2025 original budget proposal of 2 billion. So ano pang silbi na pupunta si VP Sara doon? Na-slash na ang budget niya. Wala na silang pag-uusapan eh. Yung ang ganda talaga ng mata ni VP Sara, grabe. No, ang ganda ng mata niya, no? So wala nang pag-uusapan eh. 'Di ba? Ano pa bang dapat pag-usapan pa? 'Di ba? Kung meron pa ba siyang ilalapit sa inyo is, 'di ba? Kung meron siya suggestion, iintindihin niyo ba? Hindi. In-slash niyo na yung budget niya, wala na, tapos na. Yun lang naman talaga ang purpose na dapat yung pag-usapan eh. Kung ano yung makakatulong sa proyekto niya para sa mga Pilipino. Pero kung about sa personal niya, kung about lang sa kanya ang pag-uusapan nyo, wag na tayo mag-usap, parang gano'n. Diba? Nagsasayang lang tayo ng oras. Kasi sinasabi ko pa ulit-ulit, nagsasayang ng oras dahil totoo. Nasasayang ang oras. Imbis na binibigay nila sa taong bayan yung serbisyo, hindi. Talagang VP Sara lang sila nakatutok. Diba? Nagawa na nila lahat, pero kulang pa rin. Ano pa ba? Talaga bang hinihintay nyo siya? No? O hinihintay nyo, umaasa kayo na may mamaya, isang oras, baka mamaya, kausapin natin to, baka madulas to bigla. At sabihin, ang urakot siya, gano'n. Ang problema, hindi nga di ba? Hindi nga. Bakit nyo pa aaminin ng isang taong walang kasalanan? Di ba? Ang hirap paaminin yan. Pwera na lang kung alam niyo na yung ginagawa sa pelikula, di ba? Kung may mga pinapaamin, di ba? Kung ganun ang gagawin nyo, pero tingin ko, labo. What's the point? Di ba mga kabibing? Sige, maghintay kayo ng 17 hours. Tanungin nyo si Adyong. Si bakit Adyong? Hindi niya sinabi sa inyo, ay hindi tayo maghintay dito. Wala na. Kung ano yung i-approve natin, yun na lang. Di ba mga kabibig? Nakakaloka talaga ito mga kongresistang ito. Ay, parang may mga utak naman sila. May mga common sense naman sila. Gusto talaga nila kasi ipakita na mas magaling sila kay VP Sara. Gusto nilang ipakita na ibinibintang nila is masosolve nila. Bakit hindi lang kung ako sa inyo, tawagin niyo si Detective Conan, baka makatulong. ginagamit? Gusto lang talaga nilang tingnan or ipaalam sa mga tao na ang VP natin ay irresponsable. Ang VP... Ang problema, ganun nga ang ginagawa nila kung merong mang ganon. Diba? Kaso nga lang, walang nangyayari. Ang taong bayan ay hindi naniniwala. Diba? Patuloy pa rin na lumalakas si VP Sara at maraming sumisimpatya. Ang supporter ng mga Duterte, hindi pa rin nawawala. Diba? Nandoon pa rin. O sige nga, magpa-survey uli kayo. Tignan natin kung sino yung number 1 sa pagiging presidente ngayon. Total, wala na sa gabinete si VP Sara. Pwede na kayong magpa-survey na magpa-survey. Para talaga mataranta yung mga dapat mataranta. Yung tipong matakot, yung dapat matakot. Kasi kapag naglabas sila ng survey na naman at tag-number 1 na naman, ay Diyos ko. Diba? Ganon. Diba? Ayun siyang tigilan eh. Diba? Kaya kapag si VP Sara ay nakatawid hanggang 2028,
Nalagpasan niya kayong lahat. Ang ibig kong sabihin, lahat ng ginagawa niyo sa kanya ay nalagpasan niya. At umabot siya sa 2028. At tumakbo siya biglang presidente. Nako. Goodbye! Nako. Natin ay walang ginawa na maganda. Ganun ba ang gusto niyong ipaabot sa mamayang Pilipino? Pero pasensya, hindi kakagatin ng mga raming Pilipino yan. Kasi alam ng mga Pilipino na si VP Sara ay nagtatrabaho. Yes. Kaya sila yung nagiging masama. Masama yung mga sinasabi nila kay VP Sara, pinapalabas nilang masama, na sila lang ang naniniwala. Diba? Pero ang taong bayan ay hindi naniniwala. Kaya kahit anong ginagawa nila kay VP Sara, kung ano ang inaakusa nila, nagbabackfire nga naman sa kanila. Bumabalik yun sa kanila. Sa kanila nagagalit yung tao, hindi kay VP Sara. Hindi nagpapaparty-party. Hindi nag-spend ng pera ng 20 million, ilang bilyones para magparty-party. Hindi nag-party here, concert here, Sana concert all party, everywhere. no? Meron ba kayo nakita na nag-post si VP Sara na Wala. may libreng konsyerto ang Wala. Office of the Vice President? Wala. Mas gusto pa ni VP Sara tumulong kaysa magganyan. Diba? Kita nyo may palibreng konsyerto. Si Bongbong Marcos lang. Diba? Halarki kayo. Meron bang party si BBN kasama ang pamilya na bakain-kain siya? Meron. VP Sara, wala. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat ng Bayan at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Kabibig. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.